Sir, bakit po ninyo nasabi na kahit yung anti-political dynasty na ginawang priority ng LEDAC, bola rin? Sapagkat, alam mo, may parameters yung ating konstitusyon. Ano yung dapat na maging anti-political dynasty law? Dapat it will promote equal access to ordinary citizens for public office. Pangalawa, it will prevent monopoly of power. Ngayon, yung aking panukala na nakapasa na noong 2013 sa Suffrage and Electoral Reforms Committee, ang ginaanan ko na nga to accommodate yung political dynasties na maninipis. Sabi ko, may parameters. Kaya yan, in-accommodate na natin ang ating version at hindi naman nakapasa sa Senado, sa committee, sa Senado. Sa isang pamilya, pwedeng one national position, one local position. Second degree of consanguinity, yung immediate family. At yan yung sa akin ideal na yan. Okay na yan. Kahit na dalawa pa. Ngayon, ang ginawa nila, na version, ni-railroad ng Kongreso, isa sa national position, meaning Presidente, Vice President, Senador, isa. Tapos isang governor, pwede. Kung ilan ang cities sa isang probinsya, alam mo ba, Cebu, 7, pwede 7 magkakapatid, mayor. Tapos, ng munisipyo, 20 magkakamag-anak. At kung ilan ang distrito, pwede tigi-tigi isang congressman. So, walang nabago. At actually, yung path political dynasties, yung matataba ng political dynasties, mai-encourage pa dahil legal na pwedeng marami sila. So, itong it will promote political dynasties at ito ay magpapabundat pa. Hindi na taba, bundat ng mga political dynasties. Ngayon, bakit natin sisisihin ang presidente? Simple lang. Siya nag-prioritize. Allies niya to. Allies niya tong majority party. Bakit? At alam niya yung definition ng political dynasty dahil nung ipinasa namin noong 2015, yung first law na may anti-political dynasty provision, yung SK Reform Law, may anti-political dynasty doon. Ang author's house ako. Ang author Senate, si Presidente. Kaya alam niya yung meaning. Bakit magpapayagan niya mag-file yung kanyang anak ng ganitong klase ng bersyon?